Tagapamahala Zhuo, nariyan na. Ano ang nariyan? Sa pagsikat ng araw, nagmamadaling pumasok si Li Jingtian sa silid-aklata ni Zhuo Fan. Napakunot noo si Zhuo habang iniangat ang ulo mula sa mga ulat na binabasa. Ngumisi si Li Jingtian at yumukod. Gaya ng iyong inasahan, muling nagkakagulo sa mga lupain ng mga emperador. Marami hang nawawala ang mga tao, lalo na sa mga dating nasasakupan ng Wraith Emperor, Sword Emperor, at iba pa. Malamang, naubusan na sila ng mga materyales at muling lumabas upang manghuli. Hihihi. Madaling ang sumipsip ng libu-libong kaluluwa, tugon ni Zhuo Fan na may malamig na ngiti. Ngunit ang bawat pagsisisi ng tao'y kailangang alisin isa-isa. Kung hindi ay liliko ito at sisira sa isipan. Hindi yun nagawa ni Zhao Chen, ninang Enchanting Empress. Ha. Lumampas na sila sa hangganang hindi na maibabalik. Akala ba nila ganoon kadali ang marating ang rurok ng demonyong paglinang? Tumango si Li Jingtian na may nakakalokong ngiti. Noong unay maingat pa sila, maayos ang pagtatago ng kanilang mga pagdukot at walang bakas na iniiwan. Ngayon, hayagan na silang pumapatay at nagsasanay. Tuluyan na silang nabaliw, ni hindi na nag-iisip. Ha. Ano na ang lagay ng mga tao sa mga lugar na yon? Tanong ni Zhuo Fan. Nagkakagulo at nagtatakbuhan. Naghasik ng takot ang biglang paglitaw ng mga halimaw na yon. Panahon na para kumilos ang angka ng luho. Kumikislap ang mga mata ni Zhuo Fan. Elderly, tawagin si Matandang Dan at ang iba pang pangunahing mga dalubhasa. Hahatiin natin ang ating puwersa upang tuluyang burahin ang huling apat sa mga emperador. Sa ganoong paraan, maghuhumiyaw ang bayan sa ngalan ng angka ng luho ng maraming araw. Tumango si Li Jingtian, halatang sabik. Mahusay. Sa wakas, gagawin na natin ito. Agad na nagkahati-hati ang mga pangunahing mandirigma ng angka ng luho. Bawat isa'y may takdang misyon, pabagsakin ang natitirang 4 sa 8 emperador. Maaaring mga santo ang kalaban, ngunit hindi basta-basta ang mga dating Sword King, sila'y higit pa sa karaniwang mga emperador. Buo ang tiwala ni Zhuo Fan na magtatagumpay sila. Samantala, sa isang marangyang pavilion, nakahilata sa kanilang mga upuan ang 3 disipulo ng banal na kabundukan, nag-e-enjoy sa sikat ng araw. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila musika sa kanilang katahimikan. Ngumisi si Shu Tianchuan sa dalawa. Napakadali pa lang maging isa sa 8 emperador. Para lang tayong nagbabakasyon, ha. Tama, dagdag ng isa. Ibigay lang sa iba ang lahat ng gawain. Bakit pa tayo magpapakahirap? Noong unay puro reklamo lang ang natanggap natin sa lahat ng ating ginawa. Ngumisi si Qiu Xiangfeng. Elder brother, mas magaan pa ito kaysa noong nasa banal na kabundukan tayo. Walang istorbo, malaya tayo. Ha. Sang-ayon si Wu Chenqiu. At higit sa lahat, wala nang buwa ng ulat para sa mga nakatataas. Puro ligaya at kalayaan lang. Kung alam lang ng iba nating mga kapatid, tiyak mainggit sila. Sabay-sabay silang nagtawanan. Biglang tumuwid ng upo si Shu Tianchuan. Kailangan kong aminin, mahusay talaga si Zhuo. Lahat ng problema na hindi natin masolusyonan. Tila wala lang sa kanya. Kaya pala ipinagkatiwala sa kanya ng Demonic Emperor ang mga lupain. Mas magaan ang lahat dahil siya ang humahawak. Malaya tayong magpahinga. Tama, nakakagulat kung paanong ang isa na may mababang antas ng paglinang ay kayang mag-utos sa napakaraming dalubhasa. At mabilis pa silang sumusunod. Isang tunay na talento, umayos din ang upo si Qiu Xiangfeng at tumawa. Kung siya na ang hahawak sa mga lupain ng emperador, tuloy-tuloy na ang ating bakasyon. Mas mainam pa kaysa sa banal na kabundukan. Hindi ba? Nagpatuloy ang tawanan ng 3. Hanggang sa biglang dumagundong ang isang nakabibinging tinig na nagpayanig sa kanilang mga tuhod. Mga pilyo, pinadala ba kayo rito ng banal na kabundukan para magbakasyon? Puro walang silbi. Whoosh! Mabilis silang nagtayuan at yumukod, nanginginig. Pagbati, ika-6 na Panginoon ng banal na kabundukan. Ano po ang maipaglilingkod namin? Maipaglilingkod? May lakas pa kayong itanong yan? Ni hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang kapalpakan ninyo. Napatingin ang 3 sa isa't isa, tuliro. Naglakas loob si Shu Tianchuan. Panginoon ng kabundukan, hindi po namin maunawaan ang inyong tinutukoy. Alam naming mababa ang aming talento, ngunit kailanman ay hindi namin pinabayaan ang tungkulin. Dahil sa pagpapala ng banal na kabundukan, payapa at maunlad ang mga lupain.
Hindi po namin inaangkin ang karangalan. Kung kami man ay nagkamali, hindi po namin batid kung ano yun. Magaling na palusot, malamig na tugon ni Hi Haodong. Kung ganoon, dapat ko pa kayong gantimpalaan, hindi ba? Hindi po. Hindi po namin hinihingi iyon. Ngumisi si Hi Haodong, nanginginig ang panga. Gantimpala, tanungin ninyo ang inyong sarili. Kayo ba ang tunay na nagpasunod sa mga lupain? O wala kayong kinalaman? Nanginginig ang tatlo, nagulat. Alam ni Panginoon Hi ang lahat. Pero bakit tila galit na galit? Nagpaliwanag si Shu Tianchuan. Hindi po lahat ay ginawa naming tatlo. Kumuha kami ng kakampi, gaya ng itinuro sa amin ng aming mga guro, ang pagkilala sa talento. Hindi ba't yun mismo ang aming ginawa? Bakit po kayo nagagalit? Ngunit malamig na tumitig si Hi Haodong. Oo, nakahanap nga kayo ng makapangyarihang kakampi. Ngunit dahil dito, nakalimutan na ng lahat ang inyong pangalan. Tanging ang angka ng Luo at si Zuo Fan ang kinikilala ng buong bayan. Kayo, wala ni anino. Mas masahol pa kayo sa papel na emperador, na kahit papaano'y nakikita ng tao. Pinadala ba namin kayo rito upang maging anino? Imposible. Nagimbal ang tatlo. Isang taon naming natanggap ang mga ulat mula kay Zuo. Paano naging ganito? Mga inutil. Sanggal ni Hi Haodong. Pang-display lang ang mga ulat na yon. Subukan ninyong lumabas at pakinggan ang sigaw ng bayan. Kaninong pangalan ang binibigkas nila? Luo Clan, Zuo Fan. Ni hindi nila alam na kayo'y umiiral? Nagngit-ngit ang tatlo, bamalat ang galit. Binangga ni Shu Tianchuan ang mesa hanggang maduraj ito. Lintik na aso. Niloko niya tayo. Dudurugin natin siya at ang kanyang yon. Tumayo silang tatlo, naglalagablab ang mga mata. Naningkit ang mga mata ni Hi Haodong. Sasama ako. Ito mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Wala na akong tiwala sa inyo. Gagawin ko ang lahat upang matiyak na matatapos ang trabahong ito. At bigla siyang lumipad palayo. Naiwan ang tatlo, nagngangalit ang ngipin. Zuo Fan, nilero mo kami, winasak mo ang aming dangal. Iuuwi namin ang ulo mo, pati na ang buong Luo Clan. Crack, pumutok ang kanilang lakas dala ng matinding galit. Samantala, sa isang madilim na kagubatan, ang lupa'y puno ng abo at pira-pirasong tela. Pagdating ng dalawang tao, nagsalita si Sword Child. Ama, gaya sa ibang apat na lungsod, dito rin siya nagsanay. Ngunit dahil maliit ang lugar, walang natira. Ibig sabihin, tahanan niya ito, kung saan dinadala ang lahat ng nakukuha niya mula sa labas. Human Hill si Zuo Fan, Sword Emperor. Huwag ka nang magtago. Alam naming naririyan ka. Ikaw, na minsang pinakadakila sa 8 emperador, ngayoy bumaba sa pag-alipusta ng sariling tao at pagpatay sa mga inosente, wala ka bang lakas ng loob na humarap? Isara mo ang bibig mo. Isang nakabibinging sigaw ang yumanig sa paligid. Bumaba mula sa langit ang isang matandang magulo ang buhok, ang katawan ay balot ng maiitim na ulap, isang nakapanghihilakbot na aninong demonyo. Bumaba mula sa kalangitan ang Sword Emperor, ang kanyang puting buhok ay humahampas sa hangin, nagpapakita ng kanyang payat at hukot na mukha. Ang itim na enerhiyang bumabalot sa kanya ay nagdulot ng matinding pangamba sa lahat ng nakakita. Wala na siyang bahid ng anyo ng dating pinuno ng 8 emperador. Ang nakikita ngayon ay isang nilalang na warrior isinuka ng impyerno. Sumigaw siya, warrior wala ng katinuan, kalokohan. Ako ang pinuno ng 8 emperador, ang tugatog ng daan ng katwiran. Hinding-hindi ko papatayin ang aking sariling mga tauhan. Ang mga kagaya lamang ng demonic emperor ang kayang dungisan ang kanilang mga kamay sa ganoong paraan. Ako'y marangal at mapagpakumbaba, wala kang karapatang dungisan ang aking pangalan. Ngunit ama, may boses na umalingaw-ngaw, alikabok lamang ang narito. Paano mong nasabing pinaslang niya ang kanyang mga tauhan? Ni isang buto'y walang naiwan. Hindi mo ba nakikita? Tugon ni Zuo Fan, nakatitig sa ligaw na tingin ng Sword Emperor. Ang kanyang mga mata ay baliw na. Sobra ang kanyang paglalim sa kultibasyon. 5 sa 8 emperador ang nagtago kasama ang kanilang mga tauhan at mga materyales. Nag-aakalang makababalik sila sa tamang oras. Ngunit ang kasakiman ay walang hanggan. Kapag sobra mong sinaliksik ang Demon Transformation Art, nasisira ang isip. At nang maubos ang kanilang mga kayamanan, nag-alsa ang kanilang pagnanasa at pinatay maging ang sariling mga kasama. Nagpatuloy si Zuo Fan, malamig ang tinig, ang kanyang hitsura ngayon ay patunay.
Hindi niya nakayanang pigilan ang kasakiman, kaya't nagmistyale siyang halimaw na sumisipsip ng buhay ng iba. Kaya't tiyak kong pinulbos niya mismo ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit heto siya, ipinagmamalaki pa rin siya'y huwara ng dangal. Ang kanyang kabaliwan ay higit pa sa Enchanting Empress, sapagkat hindi na niya kinikilala ang kanyang mga tao, itinuring silang pawang materyales na naglalakad. Tumango si Sword Child, kaya't nagtaka ko nang hindi man lang niya maalala ang dakilang Steward Zuo. Steward Zuo, sino yun? Gulong tanong ng Sword Emperor, malabo ang paningin. Ngumiti ng malamig si Zuo Fan. Isang hamak lamang ako noon, hindi karapat-dapat sa iyong atensyon. Ngunit may isang pangalan na tiyak kong hindi mo malilimutan. Sandali siyang natigilan. Sword Emperor, naaalala mo ba si Demonic Emperor Zuo Yifan? Nanlaki ang mga mata ng Sword Emperor. Zuo Yifan. Nag-uumalpas ang kanyang tinig, hindi. Si Zuo Yifan ay patay na. Ako ang pinuno ng 8 emperador. Ang kanyang 9 Serenity Secret Records ay nasa akin. Hahaha, maging si Zhao Chen, ginamit ko lamang siya upang maabot ang kanyang guro. Isa siyang hanggal, walang silbi. Huminga ng malalim si Zuo Fan. Nanunuya ang mga mata, ganoon mo ba kamahal ang 9 Serenity Secret Records? Siyempre, ang paraan ng kultibasyon ng Demonic Sovereign ay dapat mapasa kamay ko. Dahil hindi ito ibinigay ni Zuo Yifan, pinaslang ko siya. Kung ganoon, pagbati, nasa iyo na ito. Talaga, naghalungkat ang Sword Emperor sa kanyang damit. Nasaan? Nasaan ang aking 9 Serenity Secret Records? Nasa iyong puso, hindi ba't ginagamit mo na ito? Parang nabaliw itong humagalpak. Oo nga, isa na akong Demonic Sovereign. Wala nang makahahadlang sa akin. Ang 7 banal na bundok ay mga langgam lamang sa aking paanan. Hahaha, ngunit ngumisi si Zuo Fan. Tunay na nangingibabaw ka, ngunit may isang tao pa ring higit sa'yo. Sino? Sigaw ng Sword Emperor, nagngangalit ang mga mata. Ako, namilog ang kanyang mga mata. Ikaw, sino ka? Ako si Demonic Emperor Zuo Yifan. Halos mabuwal ang Sword Emperor. Imposible, patay ka na, mali ka, buhay ako. At habang ako'y naririto, ikaw ay pangalawa lamang, Ao Changtian. Hindi, ako ang Demonic Sovereign. Ako ang pinakamataas. Nagngalit siya at sumugod. Itim na espada ang dala. Zuo Yifan, mamatay ka na Ngunit sa unang banggaan, ding, napalipad siya pabalik, umuurong ng 5 hakbang. Noon niya lamang nakita ang batang nasa tabi ni Zuo Fan, may mapanghamong ngiti. Kung gusto mong lapitan ng aking ama, dumaan muna sa akin. Si sino ka? Ako ang tunay na Sword Emperor. Nanlaki ang mga mata ni Ao Changtian. Hindi. Ako ang Sword Emperor. Ngumiti si Zuo Fan. Tama siya. Siya na ngayon ang Sword Emperor. Ikaw, Ao Changtian, ay wala ng karapatan sa titulong yan. Napuno ng galit ang mukha ni Ao Changtian. Hindi. Ako ang Sword Emperor. Ako ang may pinakamataas na kasanayan sa espada. Sa isang sigaw, sumabog ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan, nagkatawang isang dambuhalang espada. Ngunit winasak ito ng itim na enerhiya ng kanyang sariling kasakiman. Isang banal na katawan, bulong ni Sword Child. Ngumisi siya, hindi ko ito palalagpasin. Tinatawag mo ang iyong sarili na Sword Emperor sa harap ko? Napakalaking kahangalan. At sa kisap matay sumugod siya. Nagbagsak ang gintong mga alo ng espada ng Sword Emperor, nanginginig ang langit at lupa. Ngunit tinawag ni Sword Child ang sarili niyang espada, ang kanyang 2 daliri nagningning sa pulang liwanag. Soaring Sword, Obliterate. Isang malakas na putok, at naglahong parang bula ang gintong alon. Muling sumugod ang Sword Emperor, nanginginig, hindi. Ako ang tunay na Sword Emperor. Ako ang pinakamataas. Ngunit muling winasak ni Sword Child ang kanyang mga espada. Ang iyong puso'y baluktot, kaya't wala ng lakas ang iyong espada. Isa kang kahihiyan sa lahat ng naglalakbay sa daan ng espada. At sa huli, nagningning ang kanyang mga daliri sa itim na liwanag. Apocalyptic Sword. Isang malakas na hiwa ang nagpasabog sa dambuhalang espada, pira-pirasong naglahong parang abo. Bumagsak ang Sword Emperor, duguan, wala ng lakas. Bakit? Banal na ako, bakit humina ang aking espada? Lumapit si Zuo Fan, may buntong hininga. Sapagkat iniwan mo ang iyong espada. Namilog ang mata ni Ao Changtian. Zuo Yifan, bakit buhay ka pa? Steward Zuo, ngumiti si Zuo Fan.
Nagising ka rin. Ako'y natalo. Mapait ang kanyang ngiti, ngunit hindi sa batang yon, kundi sa aking sarili. Pinili kong iwan ang landas ng espada at sumuong sa daan ng demonyo. At ngayon nagwakas ako. Ang aking espada ay hindi nangangailangan ng 9 Serenity Secret Records, dahil hindi yun ako. Hinawakan ni Zuo Fan ang kanyang kamay. Mabuti at naunawaan mo bago ang wakas. Bilang matagal na karibal, isasantabi ko ang lahat ng galit at ihahatid ka sa iyong pagpanaw. Huminga ng malalim ang Sword Emperor, at may bahid ng kapayapaan ang kanyang tinig. Salamat, Zuo Yifan. Ikaw ang tunay na nagtagumpay. At sa huling sandali, nag-disintegrate ang kanyang katawan, nagiging alabok na inilipad ng hangin. Hinayaang dumulas ni Zuo Fan ang alabok mula sa kanyang kamay. At sa pag-angat ng kanyang ulo, kumislap ang kanyang mga mata, sabay umigting ang kanyang napakalakas na aura. Umirap si Sword Child at ngumisi, "Ama, ikaw." Ngunit mariing wika ni Zuo Fan, "Bantayan mo ako." Wala nang panahon upang maglatag ng depensa, kaya't umupo siya ng tuwid, seryoso ang anyo. Naintindihan ni Sword Child ang bigat ng sandali kaya't maging siya'y nagmasid sa paligid, handang sumagupa. Isang marahas na hangin ang dumaan, itinataboy paitaas ang alikabok habang yumanig ang lupa. Lalong lumakas ang aura ni Zuo Fan, kumakalat sa lupa, at napaatras si Sword Child ng ilang hakbang. Si Ama, hawak niya ang maraming pamana ng mga sovereign. At ngayon, tinatahak na niya ang antas ng banal. Lalong lalakas siya kaysa dati. Ang tanging paraan para maagapan siya ng 7 banal na bundok ay kung sabay-sabay nila siyang palibutan. Maliban sa nakatagong sovereign, si Ama ang pinakamalakas sa buong sagradong dominion. Umuga ang katawan ni Zuo Fan at mula rito'y lumabas ang isang itim na anino, lumaki ito ng lumaki hanggang sa mag-anyong dambuhala sa kanyang likuran. Abot sa 500 metro ang taas, at umatungal sa langit. Kasabay noon, isang dagandong ng halimaw na dragon ang kumawala mula sa kanya, at ang enerhiya pang itim ay bumalot sa dambuhala. Pumutok ang mga tunog ng butot kalamnan habang ang katawan nito'y nagbanyuhay, nagkaroon ng mga kaliskis ng dragon, may nakalipad na itim na kapa, at isang bibig ng dragon na nakaukit sa dibdib na kumikislap ang mga mata. Nang inig ang buong daigdig sa dagandong ng dragon. Napasakop ng tainga si Sword Child. Dahil pakiramdam niya'y ang kanyang kaluluwa mismo ang umaalog. Namangha siya habang nakatitig sa dambuhalang anino. Ito ba ang banal na katawan ni Ama? Kamangha-mangha, hindi pa siya nakaramdam ng ganoong kalakas na atakeng pangkaluluwa, kahit mula sa mga banal na dragon. Huminga ng maluwag si Zuo Fan, ngunit seryoso ang kanyang anyo. Lumipad siya paitaas at pumasok sa noo ng dambuhala. Nagningning sa itim at ginto ang mga mata nito, ang Divine Eye of the Void at ang Apocalyptic Thunder Flame Eye. Mistula siyang Diyos-demonyo na nagbabadya ng wakas ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Sword Child. "Halika, aking espada," sigaw ni Zuo Fan. Oo. Sumugod si Sword Child patungo kay Zuo Fan at nagbanyuhay bilang isang sandatang sovereign. Hinawakan ni Zuo Fan ang hawakan, at ngumisi. Isang malakas na paghataw ang kanyang pinakawalan. At gaya ng kanyang galaw, ang dambuhalang anino sa kanyang likuran ay kumilos din, humawak sa isang espada, 200 metro ang haba, puspos ng itim na apoy. Ito ang kanyang tunay na banal na katawan, nasa rurok ng kapangyarihan, tangan ang apocalyptic sword, handa upang maghatid ng walang kapantay na pagwasak. Samantala, sa pangunahing syudad ng angkan ng Luo, nagkukwentuhan si Luo Yunchang at ang mga dalaga kay Chu Chengcheng tungkol kay Zuo Fan. At ayon na rin sa kahilingan ni Zuo Fan, hindi nila kailanman binunyag ang nakaraan ng dalawa. Sa halip, ikinukwento nila ang kanyang ugali, pagiging mainitin ng ulo, at mga nakaasar niyang gawi. Nagtatawanan at minsan nagrereklamo ang mga dalaga, ngunit hindi may kakaila ang kanilang paghanga sa kanya. Naguguluhan si Chu Chengcheng. "Binibini Luo, lahat ba kayo'y may gusto kay Zuo Fan?" Nagkatinginan ang mga dalaga at natahimik. Lalong nagtaka si Chu Chengcheng. Kung ganoon, bakit ako lamang ang kanyang nilalapitan? Batid kong mas magaganda kayo at mas nakahihigit kaysa akin. Bakit ako? Ngumiti si Luo Yunchang. Huwag mo nang isipin ng labis, Ate Chengcheng. Ang mahalaga, gusto ka niya. Iyon ang katotohanan. At kami hangad ang kanyang kaligayahan, kasama ka. Ngunit kinabahan si Chu Chengcheng. Ginagamit lamang ba niya ako?
Napahalakhak si Luo Yunchang. Ha, bakit mo naisip yan? Ito'y dahil nakita ko ang mga palatandaan ng 8 emperador sa kanyang silid. Nang pumanaw ang aking guro, sinunog niya ang palatandaan yon. Kaya't naisip ko, baka simulat sa pool ay plano na niyang gapiin ang 8 emperador. Kung ganoon, nilapitan niya ba ako hindi dahil sa damdamin, kundi dahil sa ibang dahilan. Namutla siya. Mulat-mula, niloko niya lang ba ako? Napansin ko, sa angka ng Luo, espesyal ang kanyang katayuan. Maging ang mismong clan head ay nakikinig sa kanya. Wala siyang kinatatakutang parusa. Kung ganoon, nilapitan niya ako dala ng kasinungalingan. Marahang tinapak ni Luo Yunchang ang balikat niya. Ate Ching Cheng, makinig ka. Kayang ipagkanulo ni Zuo Fan ang buong mundo, ngunit hinding-hindi kanya ipagkakanulo. Bakit? Ilang ulit lang naman kaming nagtagpo. At pakiramdam ko'y sinadya niyang lapitan ako. Bukod sa pakay niya sa aking guro, tiyak may iba pang dahilan. Ngumiti si Shuanga. Ate Ching Cheng, isa lang ang dahilan kung bakit nilapitan ka ni Kuya Zuo. Totoo ang kanyang damdamin. Lalong nabahala si Chu Ching Cheng. Paano? Bakit alam ninyo, samantalang ako'y nananatiling walang muwang? Sinasabi ninyong tapat siya, at ramdam ko rin, ngunit hindi ko maunawaan kung bakit ako. Bakit tinalikuran niya ang lahat ng iba pang kagandahan at ako ang kanyang pinili? Wala naman akong kakaibang alindog. Tinawanan siya ng mga dalaga. Sutil ka, sapat na ang malaman mong tapat siya. Huwag mo nang usisain pa. Napabuntong hininga si Luo Yunchang. Kayong dalawa ay magkahawig, ikaw, na naghahanap ng kasagutan, at siya, na pinipiling itago ang lahat. Bakit? Umiling si Luo Yunchang. Hindi ko alam. Marahil ayaw kanyang alalahanin o pasakitan. Gusto niyang manatili ka sa bagong buhay at ibaon ang nakaraan. Nagpatuloy ang pagkalito sa puso ni Chu Ching Cheng. Ngunit pinilit siyang pakalmeyin ng mga dalaga. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong niya sa kanyang sarili, hawak ang ulo. Huwag ka nang mag-isip ng labis, Ate Ching Cheng, biro ni Luo Yunchang. Sapat na ang malaman mong mahalaga ka sa kanya. Napangiti si Chu Ching Cheng, bagamat may alinlangan pa rin. Ngunit biglang yuminig ang buong kalangitan. Angka ng Luo, lumabas kayo ngayon din. Umuugong ang sigaw na waring dumadagundong. Nayanig ang buong angkan, nalaglag ang mga tisa ng bubungan. Nagkatitigan ang mga dalaga kay Luo Yunchang. Nanigas ang kanyang anyo. Si Zuo Fan, dinala ang lahat ng pinakamalakas nating mandirigma upang sugpuin ang mga baliw. Ngayon, walang makapagtatanggol sa ating tahanan, at may dumating na. Puntahan natin. Mungkahi ni Yun Shuang. Tumango si Luo Yunchang at nagsama-sama silang nagtungo sa pasukan ng manor. Naroon na si Luo Yunhai, kasama ang kakaunti niyang mga emperador, nakaharap sa 4 na nilalang sa himpapawid. Pinamumunuan sila ng isang lalaki, matikas ngunit may malamig na aura. Ang ika-6 na Panginoon ng banal na bundok. Nagbigay galang si Luo Yunhai. Matandang Ginoo, ako si Luo Yunhai, pinuno ng angkan. Ano po ang aming nagawang kasalanan upang kayo'y magalit? Ngunit ngumisi si He Haodong, samantalang si Shu Tianchuan ang umatungal, puno ng kayabangan. Nasaan si Zuo Fan? Ipalabas ninyo siya ngayon din. Nagpaliwanag si Luo Yunhai, si Steward Zuo ay abala sa mga lupaing pinamumunuan ng mga emperador. Nasa labas siya upang ayusin ang kaguluhan. Babalik siya makalipas ang ilang buwan. Anong kaguluhan? Bakit wala kaming nalalaman? Nagngangalit na sigaw ni Shu Tianchuan, ang kapal ng mukha ni Zuo Fan. Kumikilos siya nang hindi kami sinasangguni. Ibig niyang agawin sa amin ang mga lupaing iyon. Nilapastangan niya ang tiwala ko. Dapat siyang parusahan. Nanginginig si Luo Yunhai. Mga Ginoo, ngunit itinaas ni Shu Tianchuan ang kamay at itinuro si He Haodong ng may paggalang. Ito ang ika-6 na Panginoon ng banal na bundok. At ang inyong angkan na nagtangkang magdaya at magtago, ay tatanggap ng pinakamabigat na parusa. Nanlaki ang mga mata ni Luo Yunhai. Ang ika-6 na bundok, dumating na kaagad? At wala pa tayong balita mula sa mga dragon. Umubo ng malamig si He Haodong. Wala nang paligoy-ligoy pa. Patayin silang lahat upang mapanatili ang dangal ng banal na mga bundok. At kapag bumalik si Zuo Fan, siya'y saka harapin. Ngayon, ipalaganap natin sa lahat ng lupaing pinamumunuan ng 8 emperador na sila'y sakop na ng aming kapangyarihan, at ang angkan ng Luo na nagtangkang umagaw, ay pinuksa. Masusunod, ngumisi ang 3 kasama niya, at sa kanilang mga matay kumislap ang malamig na pagnanasa,
handa nang maghasik ng kamatayan sa angkan ng Luo. Kumaibat ang mukha ni Luo Yunhai at biglang bumigat ang kanyang dibdib habang nililingon ang kanyang mga kasamahan. Pawang mga karaniwang emperors lamang ang nasa kanyang tabi, at wala silang kakayahang sumalungat sa tatlong pinakamalalakas na emperors mula sa banal na kabundukan. Sana iyon na lamang ang kanilang kalaban, ngunit naroon din ang mismong Panginoon ng bundok. Ang Panginoon ng bundok ay isang tunay na peak saint, sa pagkawala ni na Steward Zuo at ng iba pang tunay na mga dalubhasa. Wala silang ni Katie na pag-asa, maging sa pagtakas. Napabuntong hininga si Luo Yunhai, labis na nagsisisi sa kanilang kapalaran. Samantala, ngisi ng kasamaan ang gumuhit sa mga labi ni na Shu Tianchuan at ng kanyang dalawang kasama. Nag-uumapaw ang kanilang dugot-ubod ng Sam, at sumabog ang kanilang aura, handang wasakin ang buong angkan ng Luo at itulak sila sa alabok. Sandali, isang banayad na tinig ang pumihil sa kanila, kasabay ng paglabas ng isang figura na hamarang at nagpigil sa nagbabadyang pagpatay. Ngumisi si Shu Tianchuan. Ano yun, binibini? Nais mo bang ikaw ang unang biktima? Humph! Kung ako'y papatayin nyo, tapos na ang lahat. O, mayabang! Kami ang mga disipulo ng banal na kabundukan, at iniisip mong kaya kang ipagtanggol ng iyong sinasandalan. Siyempre, ha! At sino naman ang tanga na yon? Wala sa inyong harapan. Itinutok ng dalaga ang daliri kay Hi Haodong. Nagulat ang tatlo, napakunot noo si Hi Haodong. Binibini, kilala mo ba ako? Hindi. At bakit naman kita poprotektahan? Dahil nais mo ako, sigaw ng dalaga. Matamang tinitigan siya ni Hi Haodong, lalo pang naguguluhan. Natawa ng mapanukso si Shu Tianchuan. Oy, huwag kang mag-ilusyon. Akala mo ba ikaw ang pinakamagandang babae sa buong banal na dominion? Humph! Alam mo ba kung sino ako? Itinuon ng dalaga ang tingin kay Hi Xiaofeng. Panginoon ng bundok Hi. Kung tunay kang ika-6 na Panginoon ng bundok, dapat ay alam mong ako si Chu Chengcheng, tulad ng iyong anak at aking guro. Anong, nandito ka pala? Nanlaki ang mga mata ni Hi Haodong at biglang napabulong, ibig bang sabihin, ang kanang luwang kumuha sa iyo mula sa Ruby Cloud Sect nang makita nilang nawawala ka? Hindi, ako mismo ang umalis, hindi ako dinukot. Wala akong pakialam. Ibig lang sabihin nito'y may kinalaman sila sa pagkamatay ng aking anak. Lalong nag-apoy ang galit ni Hi Haodong. Kumalat ang nakatatakot niyang aura at napaatras pa si Shu Tianchuan sa pangamba. Galit ang Panginoon ng bundok. Magsalita kayo, paano namatay ang aking anak? Matagal ko na kayong binalewala dahil inisip kong mahihina lamang kayo. Pero ngayon, dapat ko na kayong imbestigahan. Panginoon ng bundok Hi, ano pong sinasabi ninyo? Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng inyong anak. Nagpakunwari si Luo Yunhai na walang alam. Alam niyang sa oras na mabunyag na si Zuo Fan ang pumatay kay Hi Xiaofeng, tiyak na magiging libingan ang buong angkan ng Luo. Ang magagawa lamang nila ngayon ay tiisin at bumili ng oras, hanggang sa dumating si Zuo Fan at ang iba pa upang iligtas sila. Ngunit hindi nakinig si Hi Haodong, tuluyang natabunan ng uhaw sa paghihiganti. Humph! Hindi ko na rin kailangan ang inyong pag-amin. Hindi kayo makakatakas sa inyong kaugnayan. Shu Tianchuan, walang patawad. Masusunod, tuwang-tuwa ang tatlo habang umatake pababa. Natigilan si Luo Yunhai, handang makipaglaban. Ngunit agad na itinutok ni Chu Chengcheng ang kanyang espiritual na espada sa sariling leeg. Subukan nyo, kapag may isa mang tao na namatay ngayon, sasama ako sa kanila sa kabilang buhay. Sayang ang isang siglong plano nyo, lahat mauuwi sa wala. Sandali. Itinaas ni Hi Haodong ang kamay, pinatigil ang tatlong naguguluhang kasama. Mariin siyang tumitig kay Chu Chengcheng. Ano ang kaugnayan mo sa kanila? Bakit mo sila pinuprotektahan? Hindi mo kailangang malaman. Ang tiyak, wala silang kinalaman sa pagkamatay ng iyong anak. Hayaan mo silang makaalis at sasama ako sa iyo. Kung hindi, ang tanging makukuha mo ay mga bangkay, at isang palaisipan na walang kasagutan. Ngumiti si Chu Chengcheng. Tumango si Hi Haodong. HMPH. Ang Enchanting Empress ay nakapagsanay nga ng isang matatag na disipulo. Ibaba mo ang espada, nangangako ako. Ngunit dapat mo ring aipangako na susunod ka sa akin. Kapalit nito, pakakawalan ko sila. Muling lumingon si Chu Chengcheng sa angka ng Luo, bakas ang pag-aalala. Sa huli, tumango siya ng matatag. Mabuti, ngayon, sumama ka sa akin.
Habang papaalis, mariin ang tinig ni Hihaodong, at ang pinuno ng angkan, isasama ko rin patungong banal na kabundukan. Kailangan kong linawin ang ilang bagay. Ang iba, wala akong pakialam. Tumango si Luo Yunhai sa kanyang mga kasamahan bago sumama kay Chu Qingcheng na lumipad kasunod ni Hihaodong. Nanatili ang tatlong binata kasama ng angkan ng Luo. Ngayon wala na ang kanilang pinuno at walang ibang tunay na eksperto, wala nang katiyakan kung kailan pa makakabalik si Steward Zuo upang ipagtanggol sila. Bang! Biglang sumabog ang paligid ng angkan ng Luo. Sunod-sunod na bumagsak ang mga tao, duguan at umuubo. Anong ginagawa nyo? Nangako ang Panginoon ng bundok na pakakawalan kami, sigaw ni Luo Yunchang, puno ng galit at pagkabigla. Ngumisi ang tatlo ng may kasamaan. Tama, nangako ang Panginoon ng bundok na hindi kayo papatayin. Ngunit hindi niya sinabing hindi namin kayo pwedeng bugbugin. Wala kaming ipinangako. Humagalpak sila ng tawa. Si Zuo Fan ang naglaro sa amin, pinahamak kami sa harap ng banal na kabundukan. Kaya siya ang magbabayad. Kapag bumalik siya, ipapakita namin sa kanya kung ano ang sinasapit ng mga insekto mula sa lupain ng 8 emperors na nagtatangkang umangat lampas sa kanilang kalagayan. Nang itim ang mukha ni Luo Yunchang. 1 buwan ang lumipas. Ngumiti si Zuo Fan habang tanaw na ang syudad. Halos nasa bahay na tayo. Nagtataka ako kung na-miss ako ni Qingcheng. Hindi lang siya, biro ni Sword Child. Umiling si Zuo Fan, bahagyang napangiti. Russell, lumipad papalapit ang 12-dosenang figura, sina Dan Qingchen at ang iba pa. Napansin nilang si Zuo Fan ay nasa ika-7 antas na ng Foundation Establishment Stage. Nagniningning ang kanilang mga mata. Steward Zuo, nagtagumpay ka. Ha, si Ama ay isa ng tunay na saint. Ani Sword Child na puno ng tuwa. Nagulat ang lahat. Sa ganong bilis, ngumiti lamang si Zuo Fan. Nagkataon lang, sayang kung mawawala ang lahat ng demonic energy na pinino ng Sword Emperor, kaya inangkin ko. At dahil magkatulad ang pinagmulan ng aming demonic energy, napakadali nitong angkinin. Tumango si Dan Qingchen. Isang bagay na dapat ipagdiwang ang iyong pag-angat, ngunit mag-ingat ka rin. Nakita na natin ang kahihinatnan ng mga naligaw. Lumalakas sila ngunit nabubulok ang kanilang landas, gaya ng mabangis na hayop. Mas pipiliin ko ng manatili kaysa maging ganung uri ng saint. Oo, ngunit huwag kayong mag-alala. Alam ko ang aking ginagawa. Pagdakay nagtanong si Zuo Fan, natapos niyo ba ang 3 pang emperors? Nagkatawanan ang lahat. Steward Zuo, wika ni Li Jingtian, mga baliw lang sila. Medyo mahirap sana kung tig-isa lang, pero 5 kami laban sa kanila, napakadali. Mabuti, isa itong malaking usapin. Sa pagbabalik natin, gagawa tayo ng pahayag, na ang mga saints mula sa banal na kabundukan ang lumilikha ng kaguluhan. At tayo'y nakikipagdigma upang pigilan sila. Masusunod, sabay-sabay silang tumango. Ha, napasinghap si Sword Child, itinuro ang malalayong pader. Ama, bakit nakatagilid ang mga watawat sa wasak na pader? May dumating ba dito? Imposible. Kumunat ang noo ni Zuo Fan. Ang lupain ng 8 emperors ay nasa ilalim natin, at habang nagkukubli pa ang banal na kabundukan, walang makakakalaban sa atin. Maliban na lang kung mabilis na lumipad si Zuo Fan, nakararamdam ng kaba. Pak! Umalingaw-ngaw sa malawak na hardin ng angkan ng Luo ang matutulis na tunog ng latigo. Sa gitna nito'y nakapwesto ang ilang poste kung saan nakagapos sina Luo Yunchang at ilan pang matatataas na pinuno ng angkan. Mapatla at duguan ang kanilang mga katawan, subalit matibay pa rin ang titig ng kanilang mga mata. Pak! Muling hamampas ang latigo ni Shu Tianchuan, bago niya ito itinapon na para bang laruan lamang. Kuya, daan-daan na ang hampas na ibinigay ko. Pagod na ako, tigil ka, malayo pa yan sa sapat. Tinatadyakan tayo ng mga matatanda mula sa banal na kabundukan. Mga disipulo ng banal na kabundukan, pinaglaruan lang ng mga emperador sa 8 lupain. Nakakahiya tayong bumalik ng ganito. Ngumisi ng malupit si Shu Tianchuan habang nakatingin sa mga bihag. At kasalanan nila ito. Ang akala ng lahat, ang Luo clan ang namumuno sa 8 emperador, hindi ang banal na kabundukan. Umagaw sila ng kapangyarihan kaya't dapat silang pahirapan. Pero nagbilin si Ginoong He na huwag silang patayin. Kaya nga hindi natin sila pinapatay, ginagawa lang nating laruan ng galit. Itinaas ni Shu Tianchuan ang kamay at sumigaw, ibigay mo sakin ang latigo. Ako naman ang gagamit.
Napabuntong hininga si Qiu Xiangfeng at iniabot yon. Sinubukan muna ni Xu Tianchuan ang bigat at sipa ng latigo bago niya ibinaling ang malupit na titig sa mga walang kalaban labang nakagapos. Lumapit siya sa isang dalagitang nakaupo sa poste at tumango, "Ikaw." Ibinwelo niya ang latigo. Agad na napasigaw si Luo Yunchang, "Tigil. Bata pa siya. Hindi niya kakayanin ang mga hampas mo. Ako na ang palitan niya." Dahil nga hindi niya kaya, doon siya mas mahihirapan. Tumawa ng nakakaloko si Xu Tianchuan. Ang mga katawan ng mga Spirit King ay matibay, halos wala silang maramdaman. Pero ang isang dalagitang mahina ang paglinang, mararamdaman niya ang lahat ng sakit, ha. Wash! Bumilis ang hagupit ng latigo. Napasigaw si Luo Yunchang, "Saifan." Ngunit matagal nang nawala ng malay ang bata, walang kamalay-malay sa panganib. Sa biglang pagkakataon, isang malabog na tunog ang pumihil sa latigo. Nagulat si Xu Tianchuan nang makita niyang hawak ni Zuo Fan ang latigo. Matigas ang kanyang mukha, habang sina Dan Qingchen at ang iba pa ay handa ng makipagdigma. 2 buwan silang nawala, tapos ganito ang inabutan nila. May nang ahas na guluhin ang kanilang angkan. Hindi ito mapapatawad. Zuo Fan. Magkasabay na sigaw ni Luo Yunchang at Xu Tianchuan. Ang una'y puno ng galit, ang ikalaway puno ng galit at pagkagulat dahil hindi man lang niya namalayan na nahuli ng isang insekto ang kanyang latigo. Matatalim ang mata ni Zuo Fan ng bamulong, sa lupain ng 8 emperador, walang mangangahas na umapak sa angkan ng Luo. Niyang banal na kabundukan ay hindi makakarating dito, maliban na lang kung ang mga spoiled na disipulo ay masyadong umabuso at nagpunta rito para manggulo. Pero ang posibilidad niyan ay halos wala. Kaya't nakakatawa na kayo pala ang dahilan. Zuo Fan, ang kapal ng mukha mo. Ginawa mo kaming mga manika. Galit na sumigaw si Xu Tianchuan. Papatayin kita. Kahit ipinagbawal ni Ginoong He na patayin ang Luo clan. Wala kang ligtas. Ikaw mismo, mamamatay. Mabilis na sumugod si Xu Tianchuan, isang malupit na palo ng palad patungo sa mukha ni Zuo Fan. Ngunit madali lamang yon na nasalo ni Zuo Fan. Nagulat sina Chen Qiu at Wu Chenqiu, paano nagawang pigilan ni Zuo Fan ang isang disipulong nasa rurok ng Emperor Stage. Nabigla si Xu Tianchuan, at nang maramdaman niyang hawak siya sa bakal na pagkakapit ni Zuo Fan, doon niya lang naranasan ang lubos na kawalan ng magawa. Walang pakialam si Zuo Fan sa pagkagulat ng iba. Ginoong He, ama ba ni He Xiaofeng, ang pang-anim na ginoo ng kabundukan? Tama, bitawan mo ako kung ayaw mong mamatay. Mariing sagot ni Xu Tianchuan habang nagpupumiglas. Ngunit isang malakas na pagyanig ng kamay ni Zuo Fan ang nagpahandusay sa kanya. Kasunod ang isang malutong na pagsabog, nagkalure-lure ang katawan ni Xu Tianchuan sa dugo at laman. SSSHH. Napasinghap ang dalawa pa, nanginginig. Pinatay mo ang disipulo ng banal na kabundukan. Gusto mo bang magpakamatay? Ang kapalaran namin, hindi sa inyo nakasalalay. Ngumiti ng mabangis si Zuo Fan. At saka, hindi nyo na rin ito makikita. Nagbigay siya ng senadoryas kay Dan Qingchen, at agad nagpalabas ng nakamamatay na sining ng espada ang mga Sword King. Sa isang iglap, naluso ang 2 disipulo, wala ni isa mang nalabi. Pinalaya ni Zuo Fan ang mga bihag, personal na inalis ang gapos ni Luo Yunchang at ang mga dalaga. Napuno ng kirot ang kanyang dibdib nang makita ang kanilang mga sugat. Ano ang nangyari? Nasaan sina Yunhai at Ching Cheng? Ibinaba lamang ng mga babae ang kanilang paningin. Lalong naunawaan ni Zuo Fan. Sealed ba ni Ginoong He ang inyong cultivation? Dahil imposible na matalo kayo ng 3 yon. Si Ate Yunchang ang nagutos. Galit na tingin ni Shuanga. Handa na sana akong lumaban, ngunit siya mismo ang pumihil. Ayaw niyang masira ang iyong mga plano. Dahil hindi naman kami papatayin kundi pahihirapan lamang. Tiniis na lang namin. Ngumiti ng mapait si Luo Yunchang, mas pinili kong huwag makialam. Dahil wala kaming alam, baka masira lang namin ang lahat. Ngayon, sina Ching Cheng at Yunhai ay nasa ika-6 na kabundukan. Kung lumaban kami, baka maghinala ang mga banal na kabundukan at tuluyang masira ang lahat. Kaya tiniis namin itong paakit, alang-alang sa mas malaking layunin. Naghintay na lamang kami sa iyong pagbabalik upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Tinitigan siya ni Zuo Fan na puno ng paghanga. Binibini, kailan may nananatili kang gabay ng angkan ng Luo. Kahit wala si Yunhai, kaya mong pamunuan ang lahat.
Kumikislap ang mga mata ni Luo Yunchang, saka siya tumingin sa mga bangkay. Kung ganoon, ibig bang sabihin, nagtagumpay na ang iyong mga plano? Umiling si Zuo Fan. Hindi pa, ngunit, hindi ko na kaya. Nagningas ang kanyang mga mata sa galit. Dahil mismong ang Panginoon ng kabundukan ang nagpunta rito, wala tayong ibang pagpipilian kundi lumaban. Li Jingtian, Huyan Hai. Sir, lumipad kayo patungo sa lupain ng mga dragon at kumpirmahin ang sitwasyon. Hindi na maaaring maghintay. Kung kinakailangan, kahit ilang daang dalubhasa lamang, dapat nang kumilos. Kung hindi, baka maaga ng banal na kabundukan ang 8 lupain at mas mapahamak pa ang mga dragon. Naunawaan, at agad silang lumipad palayo. Zhu Qingjian, mga pantas ng langit at lupa. Sir, ipahayag sa buong lupain na ang banal na kabundukan ang may kagagawa ng lahat. Sila ang umagaw sa yaman ng mga tao, sila ang may pakana sa pagkawala ng mga cultivator, sila ang nagpapalayas at gumagawa ng mga alipin. Ay patong sa kanila ang lahat ng kasamaan. Ang mga tao ay sawang-sawa na sa kanila, kaya't maniniwala sila. Umalingaw-ngaw ang malamig na halakhak ni Zuo Fan. Gusto kong gumuho ang pangalan ng banal na kabundukan sa putik. Naunawaan, ngunit nabahala si Luo Yunchang. Napakalakas ng banal na kabundukan. Kahit maniwala ang mga tao, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban. Alam ko, hindi ko sila kailangang lumaban, kailangan ko lang sila sa ating panig. At higit sa lahat, kailangan nila ng pinuno. Tumango si Zuo Fan at ngumiti ng malupit. Binibini, ipahayag mo na dinukot ni Ginoong He si Yunhai. At mula ngayon, digmaan ang ating kasagutan. Di digmaan, natigilan si Luo Yunchang. Hindi ba't masyado pang maaga? Wala pa tayong balita mula sa mga dragon. Walang dapat ay pangamba. Ang pagdedeklara ng digmaan, hindi nangangahulugang agad na pakikipaglaban. Kumikinang ang mga mata ni Zuo Fan habang pinipisil ang kanyang kamao. Ngunit mula sa araw na ito, ang buong banal na domain at ang banal na kabundukan ay mapipilitang tingnan ng Luo clan ng may pangamba. Sa nakalipas na 3 buwan, lahat ng kasamaan at trahedya na naganap sa banal na dominion ay ibinintang ng Angkang Luo sa 7 banal na bundok. Isang balitang yumanig sa buong mundo. Maraming tao ang hindi makapaniwala, ang ilan na may nag-aalinlangan, hindi dahil walang batayan, kundi dahil sa takot. Sapagkat kung totoo nga, ibig sabihin nito'y kaaway nila ang makapangyarihang banal na mga bundok. Ang 8 emperador ay pumatay ng hindi mabilang na tao alang-alang lamang sa sariling kultibasyon. Habang ang mga walang pusong alagad ng banal na mga bundok ay nagpatupad ng malulupit na kautusang kumitil pa ng mas marami. At ngayon, malinaw na magkaugnay ang dalawang puwersang ito. Hinahanap ng mga tao ang hustisya para sa mga inosenteng nasawi. Ngunit paano makakalaban ang isang kulaglig sa isang dambuhalang karwahe? Kaya't marami ang nagbulag-bulagan, itinuturing itong isang maling akala, pinipilit paniwalaan na ang banal na mga bundok ay hindi kasamaan. Ngunit ngayon, winasak ng Angkang Luo ang tabing ng kasinungalingan at lantaran nang idineklara ang digmaan laban sa kanila. Para bang sinasabi nilang, kung wala kayong lakas ng loob lumaban, kami na lamang ang mag-aalay ng sarili bilang mga tupa sa kanilang bangis. Nag-ugat ang pagkalito sa puso ng masa. Ang banal na mga bundok ay labis na makapangyarihan. Ang sinumang humamon ay tila tumatalo na rin sa hukay. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, isang matuwid na pinuno ang lumitaw, handa silang pangunahan, ipagtanggol, at ituwid ang katarungan. Mabilis na kumalat ang pahayag ng Angkang Luo, nakapaskil sa bawat sulok ng lupain ng 8 emperador. At muling bumaligtad ang katahimikan ng taong bayan. Sa ngalan ng langit at lupa na walang malasakit, na itinuturing ang lahat ng nilalang na parang hayop lamang, at sa panahong ang mga banal ay namumuhay ng walang katarungan, sinasamantala ang dugo at laman ng karaniwang tao, kami, ang pinag-isang lakas ng tahanan ng Luo, ay nagtatakda ngayon na isakatuparan ang kalooban ng langit. Kami makikipag-isa sa lahat ng bayani mula sa iba't ibang panig ng mundo, upang harapin ang banal na mga bundok. Parusahan ang kanilang kasamaan, alisin ang dalamhati ng bayan, at ipatupad ang kalooban ng kalangitan. Nagulat ang lahat nang mabasa ang pulang titik ng pahayag. Ang Angkang Luo, nais nilang parusahan ang banal na mga bundok. Nag-ingay ang mga tao sa kalsada. Paano ito mangyayari? Sino ba sa banal na dominion ang makapapantay sa kanila? Kahanga-hanga ang Angkang Luo, ngunit kaya ba nilang banggain ang tunay na mga Diyos ng mundong ito?
Sayang, nang mawala ang 8 emperador at ang Luna ang pumalit. Nagkaroon tayo ng pag-asang mamuhay ng mapayapa. Ngayon, sinusuwong nila ang kamatayan. Para saan? Ang angkang Luo ay naglalakad tungo sa sariling kapahamakan. Mali ang malulugmok sa kaguluhan ng lupain. Lahat ay nag-usap-usap, nagngangalit ang ilan, umiiling ang karamihan, hinuhusgahan ang pagiging padalos-dalos ng Luo at ang mabigat na hinaharap na darating. Kapag nawala ang Luo, sino pa ang mangguna sa pagkakaisa ng lupain? May iilan lamang ang nagningges ang damdamin, nagpasya silang sumapi at lumaban sa tabi ng Luo. Kahit kapalit ang buhay, samantalang ang iba na may nagtago sa dilim, nakangising naghihintay sa pagbagsak ng Luo upang sila'y makinabang. Ngunit karamihan ay hindi pa rin naniniwala. Para sa kanila, kahit na masama, ang banal na mga bundok ay nananatiling makapangyarihan. Ang Luo ay isa lamang kulisap, at malinaw ang magiging wakas nito. Hanggang sa isang pangyayaring ikinabigla ng lahat at biglang bumaligtad ang kanilang pananaw. Sa ika-6 na banal na bundok, sa isang madilim na silid. Nakapako si Luo Yunhai sa krus, duguan at halos walang malay. Kumalat ang dugong tumutulo mula sa kanyang katawan, bumuo ng isang lawa sa paanan. Sa bawat kisap ng nagbabagang sulo, lumilitaw ang kanyang maputlang mukha. Nakatayo sa kanyang harapan ang Panginoon ng bundok, malamig ang titig, walang bakas ng awa. Iniabot nito ang kamay, pinahid ang dugo sa namamagang pisngi ng bihag, saka nanunuyang nagsalita. Hindi ka pa rin magsasalita? Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Sino ang pumatay sa aking anak? Sabihin mo ang totoo. Hindi ko alam. Pak! Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw. Umikot ang ulo ni Luo Yunhai, ngunit pinili niyang tiisin ang sakit, walang ungol na lumabas. Isang bakal na sibat ang nakatarak sa kanyang dibdib, at sa bawat paghila nito'y bumubulwak ang dugo. Hindi ka pa rin magsasalita? Tandaan mo, hindi ka mamamatay agad, ngunit may mga pagkakataong mas masahol pa ang buhay kaysa sa kamatayan. Nanggagalaiti si He Haodong, at muling sumigaw, sabihin mo, sino ang pumatay sa aking anak? Mariing pumikit si Luo Yunhai, halos humiyaw, hindi ko alam. Lalong nagngit-ngit ang Panginoon ng bundok. Kung gayon, bakit si Chu Chengcheng ay nasa angkan ninyo? Nasabi ko na sayo. Siya'y dumating mag-isa, wala akong ibang nalalaman. Kalokohan, wala siyang sapat na lakas upang makatakas mula sa Ruby Cloud Sect. Bawat kilos niya'y bantay sarado ng mga emperador. Ibinulgar na ito ng Enchanting Empress mismo. Huwag mo akong linlangin. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa katawan ni Luo Yunhai. Subalit hindi pa rin siya natinag. Hindi ko alam. Dumating siya sa Luo, sinabi niyang iniwan na niya ang Ruby Cloud Sect, at kami na lamang ang kanyang masasandalan. Paano ko malalaman kung paano siya nakatakas? Siya ang tanungin mo. Galit na galit si He Haodong, akala mo'y hindi ko alam? Kung kaya ko lang, matagal ko na siyang pinilit. Ngunit kapag ginamitan ko siya ng dahas, masasayang ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 100 taon. Humihingal si Luo Yunhai, ngunit ngumisi pa rin. Puno ng panlilibak ang mata. Kaya pala, ganito ang sinasabing Panginoon ng banal na bundok, isa lang palang hamak na siga. Dahil hindi mo kaya si Chengcheng, sa akin mo ibinubuhos ang iyong kahinaan. HMPH. Sinabi ko na, wala akong alam. Bam! Muling umikot ang ulo niya mula sa malakas na suntok, kasabay ng paglura ng dugo at ngipin. Ikaw na hanggal, tigilan mo ang pagpapanggap. Sa isang mariing hampas ng manggas, tinalikuran siya ni He Haodong. Ang mga mangmang sa lupain ng 8 emperador ay lumalabis na. Pinagtatawanan na nila ang banal na bundok. Panahon na upang ipatikim natin sa kanila ang tunay na lagim. Kasabay ng pagkalampag ng bakal na pinto, iniwan siya ng Panginoon ng bundok. Napangiti si Luo Yunhai bago bumantong hininga. Tulad ng sinabi ni Kuya Zuo, hindi niya sasaktan si Ate Chengcheng. Ayos na ako roon. Unti-unti siyang pumikit, hanggang sa tuluyang mawala ng malay. Sa labas ng silid, sinalubong si He Haodong ng 2 tauhan na nakayuko. Panginoon, kamusta ang dalaga? Gumagawa ba siya ng gulo? Wala naman, maliban sa paulit-ulit niyang kagustuhang makita ang batang yon. Mabuti, huwag ninyong kalimutan, kung nais nating makuha ang kanyang taglay, kailangang siya mismo ang kusang loob na magbigay. Hindi maaaring pilitin, kailangan niyang maniwalang iginagalang natin siya, upang wala siyang pagsisisihan.
Tumango si Hi Haodong, hawak ang dagwang damit ng kanyang anak, at ngumiti. Kasabay ng dalawang alagad, nagtungo siya sa isang marangyang silid. Kumatok siya ng marahan. Ching Cheng, maaari ba akong pumasok? Magsalita ka. Sa malamig na tinig ni Chu Ching Cheng, pumasok si Hi Haodong, pilit na nakangiti. Mabilis na tanong ng dalaga, nasaan si Yunhai? Saan ninyo siya ikinulong? Walang dapat ipag-alala, Ching Cheng. Si Batang Panginoong Luo ay kaibigan ko. Iginagalang ko siya, isa siyang panauhin sa aking tahanan. Ha, gusto ko siyang makita. Mariing giit ni Chu Ching Cheng. Umiling si Hi Haodong, nagkukunwaring mabait. Malayo sa bangis na ipinakita niya kanina. Hindi maaari. Ang lalaki at babae ay dapat may hangganan. Hindi pa kayo kasal ni Fenga, ngunit itinuturing na kitang aking manugang. Paano ko hahayaang mapalapit sa iyo ang ibang lalaki? Magiging malaking eskandalo iyon sa banal na mga bundok. Mariing sumagot si Chu Ching Cheng, huwag mo akong tawaging ganoon. Patay na ang iyong anak, at wala na akong kinalaman sa banal na mga bundok. Napabuntong hininga si Hi Haodong. Ngunit nakikita ko, pinagtagpo talaga kayo ng aking anak. Pagbalik niya noon, ikaw lamang ang laman ng kanyang usapan. Mahal ka niya, magpatuloy ka lang sa pagpapanggap. Akala mo ba hindi ko narinig ang tunay niyang usapan sa aking guro? Hindi yun pag-ibig, kundi kasakiman sa bagay na akin. Muling pumikit ng mariin si Chu Ching Cheng, pilit tinatago ang kanyang panloob na inis. Sapagkat kapag nabunyag ang kanyang nalalaman, tiyak na hindi na siya haharapin ng Panginoon ng may pagpapanggap. At upang mailigtas si Luo Yunhai, at mapangalagaan ang angkang Luo, napilitan siyang magkunwaring sumusunod. Matagal na akong nanirahan sa angka ng Luo at nakasama si Zuo Fan. Kaya't parang nahawa na rin ako sa pagiging tuso. Hindi, mali. Hindi tuso, matalino, oo, matalino. Ngumiti ng maliwanag si Chu Ching Cheng at magalang na yumuko. Panginoon ng bundok Hi, labis kong pinahahalagahan ang iyong kabutihan, subalit wala akong ganoong damdamin para sa iyong anak. Hinihiling ko po na palayain ninyo kami. Hindi maaaring pilitin ang puso ng isang dalaga. Ibig sabihin lamang, hindi si Fenga ang itinakdang kapalaran mo. Hindi mo kasalanan yan, binibining Chu. Humugat ng malalim na buntong hininga si Hi Haodong habang nakatanaw sa bintana, tila ba pinahihirapan ng sakit sa dibdib. Simula nang mabalitaan ko ang pagkamatay ng aking anak, wala na akong nagawa kundi ang lumuha. Binibining Chu, maawa ka at sabihin mo sa akin kung mayroon kang nalalaman ukol sa kanyang pagkamatay. Pagkasabi nito, yumukod siya ng malalim kay Chu Ching Cheng. Nagmadali si Chu Ching Cheng na alalayan siya. Matanda, napakalaki ng paggalang na ibinibigay ninyo sa isa lamang tulad ko. Karapat-dapat lang, kung malilinas ko ang dungis na bamalat sa pagkamatay ng aking anak, kahit pa maglupasay ako at magdasal, gagawin ko. Maluha-luhang idinagdag ni Hi Haodong, nagpapakita ng taos-pusong pagdadalamhati. Kung hindi niya batid ang katotohanan, baka naloko na siya ng mga salitang iyon. At kahit pa, hindi pa rin mapigilan ang kanyang murang puso na maantig. Kay laki ng pagmamahal niya sa anak niya. Ngunit kahit gaano pa ang kanyang simpatiya, hindi niya kailanman ipagkakanulo si Zuo Fan. AGH. Napahawak sa dibdib si Hi Haodong at bumagsak sa sahig, mapatla ang mukha. Nagulumihanan si Chu Ching Cheng at dali-daling lumapit. Matanda, anong nangyayari sa inyo? Binibini Chu, hindi ko na kaya. Maaari mo ba akong pagbigyan sa isang hiling? Paanas nitong sambit, hinihingal. Mabilis na tumango si Chu Ching Cheng. Sabihin ninyo, ito. Inilabas niya ang isang pulse heiress na yari sa 5 kulay ng sinaunang jade. Hinango ito mula sa Sea Abyss Forest. Bihira itong mabuo, isang beses lamang sa loob ng 1,000,000 taon. Nililinaw nito ang isipan at pinatitibay ang kaluluwa. Kahit ang walang kakayahan ay maaaring maging isang santo. Nanlaki ang mga mata ni Chu Ching Cheng. Ngunit ang Sea Abyss Forest ay pinamumugar ng mga halimaw dagat at mga espiritong nilalang sa 11 at 12 antas. Maging ang mga santo ay hindi pumapasok doon. Napakahalaga nito. Tama ka, mahina ngunit mapilit na tugon ni Hi Haodong. Mahigpit itong binabantayan ng mga espiritong hayop. Sapagkat kapag napasa kamay ng tao, magagamit nila upang palawakin ang kanilang isip. Malaking kapinsalaan ang dinanas ng 7 banal na bundok bago lamang makuha ang pirasong ito. At ngayon, para sa iyo ito.
Hindi ko matatanggap ang ganyang kayamanang walang kapantay. Pagtutol ni Chu Qingcheng. Dahil nga sa napakahalaga nito, kaya ko ito ibinibigay bilang kahalili ni Feng. Napahagikjak si He Haodong ng dugo at lalong nanghina. Balak kong ialay ito sa mapapangasawa ng aking anak. Ngunit, wala na siya, at dahil mahal ka niya, ibinibigay ko ito sa iyo bilang kapalit. Ipinilit niyang ilagay ang pulse heiress sa kamay ng dalaga, subalit mariin pa ring umiling si Chu Qingcheng. Hindi ko matatanggap. Qingcheng, nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin? Kapag tumanggi ka, dudurugin ko ang buong angka ng luho. Nang inig si Chu Qingcheng at napatigil. Napangiti si He Haodong, samabayan ng ilang ubo at pagdura ng dugo. Hindi malaman ni Chu Qingcheng kung ano ang gagawin. Biglang dumating ang dalawang tauhan at nagsisigaw nang makita ang kalagayan ng kanilang Panginoon. Panginoon ng bundok, maayos lang ba kayo? Ayos lang, hindi ko na kaya. Ngumiti siya kay Chu Qingcheng. Qingcheng, maaari ka nang umalis. Umalis? Oo, natupad ko na ang mga hiling ko, kaya maaari ka nang lumisan. Nakasuot pa rin siya ng ngiti kahit puno ng luha ang mga mata. Mula nang pumanaw si Feng, dalawa lamang ang ninanais ko. Una, alamin ang sanhi ng kanyang pagkamatay upang makapaghiganti. At pangalawa, maibigay sa iyo ang pulse heiress bilang katuparan ng pagnanasa ng aking anak. Ang pangalawa ang pinakamahalaga. Ngayon, payapa na ang aking puso. Ipinikit niya ang mga mata, animoy wala nang balak mabuhay pa. Nataranta ang dalawang tauhan. Panginoon ng bundok, huwag kayong bumigay. Matanda, magising kayo. Nanginginig si Chu Qingcheng. Hindi ba't isa siyang pinakamalakas na santo? Bakit parang nanghihina siya ngayon? Napabuntong hininga ang dalawang tauhan. Binibini, mula nang pumanaw ang aming batang Panginoon, nilamon ng lungkot ang aming Panginoon ng bundok. Nagkamali ang kanyang pagkakakaltiba, nilaso ng mga demonyo ang kanyang puso. Uminom siya ng mga gamot ngunit hindi nakatulong. Nawalan siya ng dahilan upang mabuhay, kahit siya pa ang pinakamalakas. Nabagabag si Chu Qingcheng. Oo, isa siyang malupit na tao, ngunit labis din ang kanyang pagmamahal sa anak. Kapag pumanaw ang Panginoon ng bundok, ano na ang mangyayari sa ika-6 na banal na bundok? Kaguluhan, patayan, digmaang sibil. Kung maaari lang sana, kami na ang pumalit. Namumugto ang mata ng dalawang tauhan habang nagsabi. Binibini, sinabi ng Panginoon na maaari ka ng lumisan. Kami na ang bahala sa lahat, pati sa libing. Hindi ka na namin guguluhin. Ngunit nag-alinlangan si Chu Qingcheng. Huwag muna tayong magmadali. Gusto kong manatili upang may hatid si matanda sa kanyang huling hantungan. Ngunit hindi mo ba siya kinamumuhian dahil dinukot ka niya? Bakit ko siya kapupuotan? Lagi siyang naging mabuti sa akin. Masakit makita siyang ganito. Ibig mong sabihin, ayaw mong mamatay siya? Siyempre ayaw ko. Napabuntong hininga si Chu Qingcheng. Napakabait niya. Nasasaktan siya ng labis dahil sa anak niya. Kaawa-awa siya. Sana lang, mailigtas ko siya. Nagkatinginan ang dalawa at tumango. Binibini, bakit hindi mo subukan? Baka sakaling ang kabutihan mo ang makapagpabalik sa kanya. Ang Panginoon ay tanging ikaw na lamang ang pinahahalagahan sa mundong ito, bilang para na ring manugang niya. Kaya't iniaalay niya sa iyo ang pinakamahalagang hiyas ng ika-6 na banal na bundok. Tinitigan ni Chu Qingcheng ang pulse heiress, saka dahan-daang hinawakan ang kamay ni He Haodong at pinadaluyan ito ng kanyang Yuan Qi. Matanda, lumaban ka, huwag kang mamatay. Ngunit nanatiling walang malay si He Haodong. Binibining Chu, kaya mo yan. Pagalingin mo ang kanyang puso, tiyak gigising siya. Panawagan ng mga tauhan, na puwersa siyang ibuhos lahat ng kanyang lakas. Pati ang pawis ay tumulo sa kanyang noo. Patawad, binibini Chu, sabi ng dalawa. Hindi kami makakatulong. Ikaw lamang ang makapagpapagaling sa kanya. Ang sakit niya ay nasa puso, hindi sa katawan. Alam ko, nagsikap pa si Chu Qingcheng, nanginginig sa tindi ng pagod. Binibini, dapat ay buong puso mong ialay ang sarili. Tanging sa pamamagitan ng iyong lubos na sinseridad siya maliligtas. Ipinikit ni Chu Qingcheng ang kanyang mga mata at ibinigay ang lahat. Hanggang sa bumigay siya at nawala ng lakas. Napabuntong hininga ang mga tauhan. Ginawa niya ang lahat, ngunit wala pa ring nangyari. Ibig sabihin, hindi sapat. Kailangang buong sarili ang ialay niya. Biglang bumalik ang kulay sa mukha ni He Haodong. Damilat ang mga mata at tinitigan si Chu Qingcheng ng may puot.
Pinapain ko siya kay Fenga upang mahulog ang loob niya, para sa oras ng kamatayan ng anak ko, lalo siyang mahulog sa bitag na ito. Ngunit kahit nais niyang iligtas ako, hindi naman niya kayang isakripisyo ang sarili, kaya't walang bisa. Tahimik ang dalawang tauhan. Tumindig si He Haodong. Hayaan niyo muna siyang magpahinga. Mag-isip tayo ng iba pang paraan. Puntahan ninyo ang angka ng Luo at tingnan kung bumalik na si Zuo Fan. Balita ko, mahal nila ang isa't isa. Baka magamit natin ang makong na yun para makuha ang kailangan. Ngunit Panginoon, baka mapunta kay Zuo Fan ang hiyas at tuluyang mawala sa atin. Mga Hangul, hindi ba ninyo narinig ang salitang salisi? Kukunin ko ito bago pa niya makuha. Madiing sagot ni He Haodong. Ngunit biglang sumambulat ang isang nakakalokong halakhak. Ha, nais ninyong makamit ang sovereignty. Mga kasuklam-suklam na insekto, hindi kayo karapat-dapat. Sino ang nagsabi niyan? Mariing sigaw ni He Haodong. Boom! Mula sa kalangitan ay bumagsak ang isang napakalakas na alon ng espada. Gumuho ang silid, naglahong parang alikabok ang lahat ng bagay na dinaanan nito. Ang matinding enerhiya ng espada ay nagpasabog kina He Haodong at sa kanyang mga alalay, na itinapon palayo. Paglubay ng alikabok, nagmistulang patag na guho ang buong paligid, at wala ni isang tao ang matano. Nanlumo si He Haodong habang pilit na tumitingala sa langit nanginginig. Ay isang tunay na dalubhasang mandirigma. Whoosh! Agad nagsidatingan ang mga eksperto ng banal na kabundukan matapos marinig ang kaguluhan. Nakita nila si He Haodong. Panginoon ng bundok, anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Hindi ako nasaktan. Halos hindi makapagsalita si He Haodong, nanginginig pa rin ang diwa. Agad siyang nataranta at sinimulang halukayin ang mga guho. Asan si Chu Qingcheng? Nagbigay galang ang dalawang alalay. Panginoon, hindi ba't patay na siya? Hindi. Ang ataking yon ay para bulagin tayo, hindi para pumatay. Kung iyon ay totoong para sa atin, matagal na tayong wala sa mundong ito. Seryosong tugon ni He Haodong. Kung gayon, ano po ba talaga ang nangyari? Mariing pinagdikit ni He Haodong ang kanyang mga ngipin, nanginginig ang boses sa galit at pangamba. May dumating para iligtas si Chu Qingcheng. Nanlaki ang mga mata ng iba, sabay sigaw, imposible. Sa loob ng napakaraming taon, walang nakalampas sa bantay ng ika-6 na banal na bundok. Ni ang mga banal mula sa ibang bundok. Paanong nakapasok siya, umatake, at saka nakatakas ng hindi man lang napapansin matapos hampasin ang mismong Panginoon ng bundok. Dapat ay nakakatakot ang nilalang na yon. Pinunasan ni He Haodong ang pawis sa noo. Kaya niyang dumating at umalis ayon sa nais niya, at nilero lamang ang ating mga buhay. Malamang ay kasindak-sindak ang lakas niya. Siya kaya ang pumatay sa anak ko? O baka ang pakay niya ay ang bagay na nasa katawan ng babae? Nagulat ang lahat. Panginoon, ibig niyo bang sabihin, wala nang pag-asa para makapaghiganti kay batang Panginoon? Paghihiganti. HMPH. Umiling si He Haodong. Ang tanong, magagawa ba nating mabawi ang bagay na yon kung nasa kamay na ito ng isang misteryosong dalubhasa? Kailan nagkaroon ng ganoong halimaw ang banal na Dominion? Nakakatindig balahibo. Napabuntong hininga siya, samantalang ang iba'y nag-isip ng malalim tungkol sa kanilang kinabukasan. Sa loob ng 100 taon, pinagpagyera nilang makuha si Chu Qingcheng, ngunit ngayoy kinuha siya ng iba. Lahat ng kanilang pagpapagal, nauwi lamang sa wala. Sa isang lihim na silid, nakapako sa krus si Luo Yunhai, hirap na hirap at halos mawalan ng hininga. Bam! Nawasak ang matibay na pintuang bakal ng ito'y sip-ain. Nagningning ang mga mata ni Luo Yunhai. Kuya Zuo, dumating ka. SHHH, narito kami para iligtas ka. Lumapit sina Zuo Fan at Sword Child, mabilis na inalis ang mga bakal na pamalo at saka pinainom siya ng gamot pampagaling. Asan si Qingcheng? Tanong ni Zuo Fan. Umiling si Luo Yunhai. Hindi ko alam. Simula nang dalhin kami rito, nakakulong na ako. Pero palagay ko, hindi nila siya gagalawin. Alam kong may mga plano sila kay Qingcheng kaya't hindi nila siya tatangkaing saktan, mariin ang tinig ni Zuo Fan habang tinatapik ang balikat ng kapatid. Nagtiis ka ng sobra, kapatid. Pero ngayon, babawi ako, 10 ulit ng kanilang ginawa. Tumango si Luo Yunhai. Bagamat napakalakas ng mga eksperto sa banal na kabundukan, buo ang tiwala niya sa kanyang nakatatandang kapatid. Kung ano ang sabihin nito, tiyak na tutuparan.
Ipinasa ni Zuo Fan ang sugatang Luo Yunhai at inutusan si Sword Child, mauna ka at magmasid. Kumilos tayong tahimik, huwag muna nating alertuhan sila. Kapag nasa ligtas na kalagayan na si Ching Cheng, saka natin sila wasakin. Ayos, ama, alam ko ang estilo mo. Hindi ko hahayaang magkaroon sila ng bentahe. Tumango si Sword Child. Nagtaka si Luo Yunhai. Kuya Zuo, hindi ba't ikaw ang gumawa ng kaguluhan 2 oras ang nakalipas? Malamang, alerto na silang lahat, 2 oras ang nakalipas. Kumunat ang noo ni Zuo Fan. Ngayon lang tayo dumating. Malayo pa tayo noon para gumawa ng ingay. Hindi kayo? Siyempre hindi. Hindi ako ganoon ka-reckless. Kung diretso tayong umatake, tiyak na gagamitin nila kayong pang-akit laban sa akin. Napabuntong hininga siya. Sandali, kung hindi tayo, sino ang gumawa ng kaguluhan? May nagtangka ring umatake sa banal na kabundukan. Napatingin siya kay Sword Child. Umiling ito, imposible namang panloob na alitan yon. Lalo na't wala mang mga bantay o depensang porma sayon. Sa laki ng banal na kabundukan, natural na walang magtatangkang umatake, maliban na lang kung may nauna ng lumusob. Hihihi, ama, maswerte tayo, may samalo ng atensyon nila. Kaya't hindi natin nadaanan ang mga bantay. Pero sino kaya iyon? Bulong ni Zuo Fan. Bahagya siyang napangisi. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, magulo sila ngayon. Mas madali tayong makakagalaw. Tumango si Zuo Fan. Tama, kapag nakuha na natin si Ching Cheng, saka tayo gagalaw ng malaya. At ang ika-6 na banal na bundok, mawawala sa mapa ng banal na Dominion. Sa ngiti ni Zuo Fan, lumabas silang 3 mula sa silid. 2 hakbang pa lamang nang may sumigaw. Sino kayo? Saan ninyo dadalhin ang bilanggo? Isang emperador, bulong ni Sword Child, at nasa tugatog ng antas. Nagkatinginan sina Zuo Fan at Sword Child, parehong mapanlinlang ang ngiti. Sa isang kisap, tumago si Sword Child sa katawan ng kalaban at pinasabog ito sa alikabok. Pinagpag niya ang mga kamay, puno ng paghamak. Mga emperador ay wala ng saysay para sa akin, at naglakas loob pang hamarang. Hangal, paano kayo nakapasok? Muli silang sinalubong ng daan-daang presensya. Nanigas ang mukha ni Zuo Fan. Lintik, lahat sila'y mga banal. Paan ng mga eksperto ang banal na kabundukan? Ano ang gagawin natin, ama? Lalampas ba tayo o lilipulin sila? Tanong ni Sword Child. Sandaling nag-isip si Zuo Fan. Dumating ako rito para maghasik ng lagim at mag-iwan ng pangalan. Pero hawak nila si Ching Cheng, hindi tayo maaaring umatake ng basta-basta. Dadaan muna tayo, gamitin mo ang banal na katawan mo, at ang lakas ko. Walang makakapigil sa atin. Tumango si Zuo Fan, at bumalat sa kanya ang maitim na enerhiya, unti-unting humuhubog sa kanyang banal na katawan. Hindi biro ang makipagsagupa sa daan-daang banal, ngunit ang magbukas ng madugong landas ay hindi imposible. Isang lalaki ang sumigaw, waring nilagdaan ang kapalaran ng ika-6 na banal na bundok. Sino kayo? Kayo ba ang kumuha kay Chu Ching Cheng? Sagutin ninyo, hindi ba't wala na siya rito? Napakunot ang noo ni Zuo Fan, mabilis na nakahuli ng kahulugan. May nauna nang dumating at iniligtas siya. Hindi ko alam kung sino o bakit, pero malinaw, wala na rito si Ching Cheng. Sa wakas, maaari na siyang magpakawala. Ngumisi si Zuo Fan. Hoy, totoo ba ang sinabi mo? Ako ang Panginoon ng ika-6 na bundok, si He Haodong. Sigaw ng kalaban. Isang alon ng espada ang bumagsak sa silid ni Chu Ching Cheng at ginupo yun. Simula noon, nawala na siya. Kayo ba ang kumuha? Alam ba ninyo kung sino yun? Sagutin ninyo. Ngumiti si Zuo Fan, tila may napagtanto. Pasensya na, pero hindi namin alam kung sino yun. Ang pakay lang namin ay ang aming pinunong pamilya. Pinunong pamilya? Napansin ni He Haodong si Luo Yunhai na nakapasan sa likod. Ah, kaya pala, mga tao kayo ng angkan ng Luo. Humph! Ang mga insekto mula sa lupain ng 8 emperador ay naglakas loob pang pumasok sa banal na kabundukan. Patay na ba ang buong angkan nyo? Patay. Humph! Tumawa si Zuo Fan. Mas mabuti sigurong isipin mo muna ang kapalaran ng iyong ika-6 na banal na bundok. Napatitig ang lahat sa nakangising si Zuo Fan, nakangangang tila hindi makapaniwala. Ilan sa kanila ay nagsimulang matawa at Leitin ang tila katawa-tawang ipinahayag nito. Si Zuo Fan ang unang nang ahas sa napakahabang panahon na haminin ang banal na kabundukan.
Natatawang nang uuyam si He Haodong. Anong klaseng hanggal ka? Tila ba may diferensya ang utak mo at kung ano-anong kalokohan ang lumalabas sa bibig mo? Ipinapakilala ko ang sarili ko, ako ang Katie wala ng angka ng luho, si Zuo Fan. Ha, ikaw si Zuo Fan? Natahimik saglit si He Haodong bago biglang sumigaw, ikaw ang lalaking malapit kay Ching Cheng. May kinalaman ka ba sa pagliligtas sa kanya? Humph, wala kang pakialam. Hindi rin yun nauukol sa'yo. Mapanuksong ngumiti si Zuo Fan habang lumilipad dala si Luo Yunhai sa kanyang likuran. Hindi mo na kailangang malaman kung saan tayo patutungo. Napatitig ang lahat sa kanya na waring naliligaw. Paanong nagagawa niyang lumipad gayong wala pa siya ni sa antas ng profound heaven? Paan ng panlilinlang ang taong ito? Isang matanda ang biglang sumigaw at mabilis na lumipad upang habulin siya. Nagningning ang katawan nito sa gintong liwanag at lumitaw ang isang dambuhala na may 12 kalasag sa paligid. Isa siyang nasa gitnang antas ng pagiging banal. Napakalakas ng loob mong magyabang dito sa ika-6 na banal na bundok. Dito ka mamamatay, hindi ka makakatakas, at makikita natin kung sino sa atin ang mauuwi sa kamatayan. Humph, ayon na rin sa nais mo. Sa ngisi ni Zuo Fan, biglang umagos ang itim na enerhiya na dumilim sa kalangitan at humubog sa isang dambuhalang anyo, isang itim na halimaw na naglalaman ng nakakatakot na puwersa. Nabigla ang lahat. Banal siya? Imposible. Paano naging posible na may umabot sa antas na yun mula lamang sa mga lupain ng 8 emperador? Hindi sapat ang talento o katalinuhan lamang upang marating ang antas ng banal. Ang pinakamahalaga ay ang angking paraan ng paglinang, isang pamamaraan na nakapaloob sa langit ranggang katuruan. Ngunit lahat ng ganoong pamamaraan ay matagal nang nakasakop at kontrolado ng banal na kabundukan. Kung may lilito mang banal sa labas, iyon ay bunga ng pambihirang talento at sariling likhang pamamaraan. At kapag may ganitong nilalang, gagawin ng 7 banal na bundok ang lahat upang isama siya sa kanilang hanay. Kung sakaling tumanggi, wala silang magagawa kundi magpalaboy-laboy na lamang. Ngunit kahit ganoon, kakaunti lamang ang mga ligaw na banal at wala ring lakas ng loob na haminin ng 7 banal na bundok. Kaya nananatili ang balanse sa banal na dominion. Ngunit ngayon, may isang naglakas loob na gamitin ang 3 disipulo ng banal na kabundukan bilang mga kasangkapan at higit pa, ay nang ahas pang dukutin ang isang tao mula mismo sa kanilang bundok. At ang nakagigimbal, si Zuo Fan pa ang gumawa, na kilala ng lahat bilang mahina. Nag-alab ng dugo ang bawat isa. Imbes na mamuhay ng tahimik, paulit-ulit pang binabaliwala ni Zuo Fan ang mga plano ng banal na kabundukan. Kailangang wakasan siya rito't ngayon. Elder Lu, patayin mo siya. Mariing utos ni He Haodong. Oo, Ginoo ng bundok. Nakangising sagot ni Elder Lu, puno ng tiwala. Lantaran ang agwat, ang isa'y gitnang antas, samantalang ang isa na may bagong banal pa lamang. Tiyak na siya ang mananaig. Soaring demonic dragon. Muling ngumisi si Zuo Fan, at mula sa dibdib ng dambuhala ay sumirit ang isang higanteng itim na dragon. Boom! Umalingaw-ngaw ang nakabibinging pagsabog na yumanig sa langit. Dahil nakampante, minamaliit si Zuo Fan. Nahuli si Elder Lu sa pagbabantay. Tinuhag ng itim na dragon ang kanyang dambuhala at lumikha ng isang lagusang kalahating milya ang lawak. Nagkapira-piraso ang 12 kalasag. Umubo ng dugo si Elder Lu habang gumuho ang kanyang banal na katawan at bumagsak sa lupa. Elder Lu, sigaw ng iba, habang nanlalaki ang mga mata sa nakita. Si Elder Lu ay higit na malakas at may mataas na pamamaraan ng paglinang mula pa sa banal na kabundukan. Paanong natalo siya agad? Kahit pa may sariling likhang pamamaraan ang binatilyo upang umabot sa antas ng banal. Paano yun makapapantay sa mga kasanayang hinasa ng milyon-milyong taon? Muling umalingaw-ngaw ang isang pagngangawa, at nilamon ng itim na dragon si Elder Lu ng buo. Bumalik ito sa dibdib ng dambuhalang katawan ni Zuo Fan, ang ulo'y mabagsik at umuusok ng maitim na enerhiya mula sa bibig. Nang inig ang ilan sa takot. Napakalupit na banal na katawan. Sumimangot si He Haodong at lumipad paitaas. Kumidlat sa paligid at lumitaw ang kanyang Vajra na katawan, may dalang 12 dambuhalang espada sa likod. Whoosh! Hinugot niya ang 2 at buong lakas na ibinagsak kay Zuo Fan. O, mismong Ginoo ng bundok ang kikilos. Para lang mailigtas ang dangal, taas kilay na biro ni Zuo Fan.
Kung gayon, patawad, ngunit muli kang mabibigo. Soaring demonic dragon. Muling sumalakay ang dragon, tuwid na tungo kay He Haodong. Bam! Handa si He Haodong. Hinarang niya gamit ang isang espada, at gamit ang isa pa'y sinugod si Zuo Fan. Nahiwa sa dalawa ang itim na dragon at naglaho na parang usok. Napaatras si Zuo Fan, nanginginig sa matinding pagbalikwas ng puwersa. Ngunit biglang may panibagong ulo ng dragon na umusbong sa dibdib ng kanyang dambuhalang katawan. Mariin ang kanyang titig. Humph, tunay ngang nasa tugatog ka ng pagiging banal, may angking kakayahan din. Wala nang Saturday, mamatay ka na. Umabante si He Haodong, ang dalawang espada'y nagpakawala ng libu-libong alon ng matatalim na kidlat. Nakisayaw ang banal na katawan ni Zuo Fan upang iwasan, ngunit sa pagtigil, litaw ang mga malalalim na sugat sa kanyang katawan. Unti-unting nagkadurog ang kanyang mga kaliskis, naging alabok. Umubos siya ng dugo. Kuya Zuo, ayos ka lang ba? Sigaw ni Luo Yunhai, puno ng pag-aalala. Napakabagsik ng ginuo ng bundok. Hiyawa ng karamihan, natutuwa sa pag-atres ni Zuo Fan. Ngunit ang katotohanan, 20 tama lamang ang pumasok mula sa libu-libo. Hindi pangkaraniwang kakayahan yon. Naging seryoso ang mukha ni He Haodong. Siya'y isang ganap na banal, samantalang ang kalaban ay baguhan pa lamang. Dapat ay madali niyang mapatay ito. Ngunit ang paraan ng pag-iwas ni Zuo Fan ay nagpapakita na sa patas na labanan, siya mismo ang malalagay sa bingit ng kamatayan. Hindi pangkaraniwan ang batang ito, kaya nga nasawi si Elder Luo. Muling kumidlat ang mga espada ni He Haodong, tuluyang sinasara ang lahat ng daan ng pagtakas ni Zuo Fan. Kuya Zuo, muling sigaw ni Luo Yunhai. Ginuo ng bundok, patayin mo na siya. Hiyawan ng mga nasa ibaba. Nasingkit ang mga mata ni Zuo Fan at mariing sumigaw, halikayo, aking espada. Oh, ama, whoosh. Mula sa kawalan, lumipad si Sword Child, nagbagong anyo bilang isang itim na tibak at dumiretso sa kamay ni Zuo Fan. Bumagsak ang mabangis na espada ni He Haodong, tuwid na tungo sa kanya. Boom! Kasabay ng nakakabinging kulog, nagningning ang itim na liwanag at naglaho ang espada ni He Haodong. Nang laki ang mga mata ng lahat. Napaatras ng 2 hakbang si He Haodong, habang gumuho at naging alabok ang dalawa niyang dambuhalang espada. Umubos siya ng dugo, nanginginig ang katawan. Sa kanyang paningin, tanda ng dambuhalang katawan ni Zuo Fan ang isang mahabang itim na espada, kaparehong hawak ng kanyang tunay na katawan. Parehong nilalamon ng maitim na apoy ang talam, nakakatindig balahibo at nakapanghihilakbot. Nanginginig ang mukha ni He Haodong, lumaki ang kanyang mga mata at agad na nagbago ang kanyang anyo tungo sa pagiging seryoso. Mabilis niyang inilagay ang isang braso sa likuran, handa sa anumang mangyayari. Sa puntong yon, ang tanging mahalaga ay ang manalo, anuman ang gawin ng kalaban. Muling sumugod si He Haodong, pinakawalan ng isa pang imahe ng espada. Ngunit isang gaanong pag-ikot lamang ng itim na espada ni Zuo Fan. Crack! Nagkadurog-durog ang 2 bagong talam ng kidlat na tila walang silbi. Napatigil ang lahat, napanganga at napatingin kay Zuo Fan na parabang hindi sila makapaniwala. Anong klaseng espada yon para maging ganoon kapanganib? Ang 12 talam ng kidlat sa likuran ni Mountain Lord He ay hindi basta armas. Bahagi ito ng kanyang banal na katawan, likha mula sa mismong kidlat, kasing tibay ng 12 kalanggitang lilang kidlat, at may antas ng 6 na banal na armas. Paano yun basta nabasag? Ni si He Haodong mismo'y hindi makapaniwala. Ngunit kahit naguguluhan, hindi siya umatras, lumabas siya upang mag-isa, at kailangan niyang tapusin si Zuo Fan upang mapanatili ang dangal bilang pinuno ng bundok. Pinatay ni Zuo Fan si Elder Luo, at narito siya upang bawiin ang pagkatalo at maghiganti. Ang umatras ngayon ay walang iba kundi kahihiyan. Huminga ng malalim si He Haodong at sumigaw, heaven-breaking swords. Ding! Mula sa kanyang likod, lumipad ang 8 natitirang talam ng kidlat, pumailan lang sa langit na tila mga kidlat na pumuputol ng kalangitan. Napunit ang espasyo, nagbitak ang kalangitan at bumuo ng malawak na lambat na nagbabantang wasakin ang mismong himpapawid. Nagparami ang mga talam at bumuo ng isang dambuhalang unos, handang bumagsak bilang kapahamakan sa mundo. Damang-dama ang takot sa lahat ng nilalang. Nagsigawan ang mga tagapanood. Iyan ang pinakamalakas na sining ni Mountain Lord He.
Noong huling digmaan, pinanindigan niyang takutin pati ang mga ika-11 antas na banal na dragon. Ngayon, gagamitin niya ito laban sa isang nilalang na nag-iisa. Sino pa ba ang makakatanggap ng ganoong karangalan, ang harapin mag-isa ang sukdulang kasanayan ni Mountain Lord He? Matagal nang hindi nagamit ang teknikong iyon. Ngayon, muling nasalayan ang lahat, at abot-abot ang kanilang pananabik. Ngumiti sila habang pinagmamasdan ang tiyak na kamatayan ni Zuo Fan. Tapos ka na, kahit gaano katibay ang espada mo, walang panama sa rumaragasang unos ng mga talam. Dudurugin ang iyong banal na katawan at wala kang matatakbuhan. Ha, kahit aboy wala kang maiiwan. Ikararangal mong mamatay sa parehong teknikong kumitil ng maraming dragon, Humph. Para sa lahat ng banal, iyon ang katapusan ni Zuo Fan. Tanging si Luo Yunhai lamang ang nakatingin na puno ng pag-aalala. Ngunit ngumiti lang si Zuo Fan. Sword Child, gusto mo bang subukan? Dad, ideya pa lang yon at hindi ko pa lubusang nauunawaan. Panganib na gamitin laban sa napakaraming kalaban, mariing tugon ni Sword Child. Ngumisi si Zuo Fan. Dahil marami sila, mas lalong mainam na subukan dito. Saan pa ba? Hinayaan kong tumagal ang laban para lang makapagsanay. Kung gayon, sige, subukan natin. Divine Eye of the Void at Apocalyptic Sword sabay. Umunas ang espada at naglabas ng maitim na enerhiya. Patayin siya. Utos ni He Haodong, at bumagsak ang libu-libong talam ng kidlat, gaya ng yulang bakal, diretso sa ulo ni Zuo Fan. Napakalakas ng puwersang yun kaya't nang inig ang itim na enerhiya na bumabalot sa dambuhalang nilalang sa likod ni Zuo Fan. Ngunit nanatili siyang payapa, nakataas ang demonyong espada, nagningning ang kanyang kanang mata, pati na ng dambuhala, na may 9 na gintong bilog. Divine Eye of the Void, ika-9 na antas, Void Eater. Apocalyptic Sword Art, paglipol. Sabay na isigan ni Zuo Fan at Sword Child. Umiikot ang dambuhala, iwinasiwas ang dambuhalang espada sa lahat ng direksyon. Nagkabaluktot ang espasyo sa ilalim ng kakaibang kapangyarihan. Lumawak ng lumawak ang saklaw. Nabaluktot din ang mga papalapit na talam ng kidlat. At kasabay ng espasyo, naglaho sa kawalan. Walang ni isang talam ang nakalapit kay Zuo Fan. Sa 10 metro palibot, lahat ay naglaho na parang bula. Ano ito? Napabulalas si He Haodong. Nagulat din ang lahat. Nasaan ang mga espada ng kidlat? Isang malakas na sigaw ang palm unit sa katahimikan. Nakita nilang biglang napilipit ang banal na katawan ni He Haodong, gaya ng mga espada kanina. Hindi siya nakatakas. Ang kanyang katawan ay naduraj at naglaho sa harap ng lahat ng banal. Nanginginig at halos mawala ng hininga si He Haodong. Anong klaseng sining ito? Ngumisi si Zuo Fan. Mountain Lord He, hindi ba't mas mainam itanong mo muna kung sino ang pumatay sa iyong anak? Ano? Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumango si Zuo Fan. Oo. Ako ang pumatay sa kanya. Ikaw, galit na galit si He Haodong, nanginginig ang kamao, ngunit sa isang iglap, naglaho ang kanyang katawan. Nagkatinginan ang lahat, di makapaniwala. Nasaan si Mountain Lord He? Patay na ba siya? Anong klaseng nakakatakot na sining yon? Ni si Luo Yunhai ay napatingin kay Zuo Fan nang may gulat. Big Brother Zuo, tumawa si Zuo Fan. Haha, unang subok pa lang yon. Kaya't syempre hindi ninyo alam. Ipinaliwanag niya, pag-akyat ko bilang banal, ang aking Divine Eye of the Void ay umabot sa ika-9 na antas, Void Eater. Sa antas na ito, kaya nitong lamunin ang lahat ng espasyo sa paligid ko. At nang gamitin ni Sword Child ang pinakamalakas niyang Apocalyptic Sword, nagsanib yun sa aking mata, at nabuo ang Apocalyptic Void. Lahat ng masasakop ng puwersang ito'y naglalaho bago pa nila mapansin. Napasinghap si Luo Yunhai. Ibig sabihin, kaya mong patayin ng sinuman nang hindi nila alam? Umiling si Zuo Fan. Hindi ganap, dahil gamit nito ang Apocalyptic Sword. Kung mas mataas ang kasanayan sa espada ng kalaban, hindi ko siya matitinag. Meron bang makakahadlang sa iyo, kung ang pinakamakapangyarihang banal ngay hindi? Gulat na tanong ni Luo Yunhai. Mabigat ang tinig ni Zuo Fan. Oo, dahil ang rurok na banal ay wala pa ring halaga. Lagi kong kinatatakutan ang isa na kapantay ko, o higit pa. Sa kanyang isipan, muling bumigat ang pakiramdam, lalo na't may isang nilalang na 3 antas ang agwat sa kanyang Divine Eye of the Void. Whoosh! Nang inig si Zuo Fan at biglang naglaho ang itim na dambuhala.
Big Brother Zuo, tawag ni Luo Yunhai. Ngunit nagpasya na ang mga banal. Ubus na ang lakas niya. Dakpin natin at pilitin siyang ibalik si Mountain Lord He. May ginamit siyang daya para makuha si Mountain Lord He. Umugang ang sigawan ng daan-daang banal, nagsimula ang pag-atake. Pinunasan ni Zuo Fan ang pawis at ngumiti kay Luo Yunhai. Hindi ko pagamay ang ikasyam na antas, at sobrang laki ng kinakain nitong lakas. Pumatay ako ng isang rurok na banal, tapos nakipagsanib kay Swordchild, ubos ang lahat sa akin. Anong gagawin natin? Tanong ni Luo Yunhai nang makitang paparating na ang galit na mga banal. Ngumisi si Zuo Fan. Sabi ko nga, dudurugin natin sila.